Isang magandang araw sa inyo mga kalihim. Narito na naman tayo para sa panibagong istorya ng kababalaghan. Bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga panibagong episodes na inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. January 2017. Isa sa mga village dito sa Cebu. Ang pangalan ko po ay Jenny at bagong lipat pa lang kami sa mga panahong iyon. Sa katunayan, saglit lang ang pagtira namin doon. Nagkaroon kasi ng tsansang makatira sa isang village dahil ng ibang bansa sina auntie at uncle na sila talagang nagmamay-ari ng bahay. Kami naman sa kabilang banda ay pobreng-pobre talaga at walang permanenteng tirahan. Kaya nang sabihin ni auntie na aalis na sila ng bansa at kami na muna ang bahala sa iiwanang bahay, walang pagdadalawang isip na pumayag na ako. Isinama ko sa bahay ang bunsong kapatid na si Ali. Hindi naman sumama sina mama at papa dahil gusto nilang manatili sa barong-barong at para malapit lang din sa pinagtatrabauhang palengke bilang mga tagalinis. Nakakapanibago sa village na iyon. Walang katao-tao sa labas. Kung meron man ay mangilan-ngilan lang at hindi nagtatagal sa pagtatambay. Tahimik na tahimik din at madalas walang tao sa bahay-bahay dahil parehong mga nagtatrabaho at nag-aaral ang mga anak. Unang salta pa lang doon ay mayroon na akong nabungarang istorya mula sa gwardiya na nagngangalang si Manong Nelson. Huwag daw hayaang nakabukas ang ilaw kapag sasapit na ang 11:00 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw para hindi mapaglaruan ng gumagalang batang babae. Pagkarinig ko noon, gusto ko talagang matawa, Papa Obet. Hindi naman kasi ako yung tipo ng taong mabilis mapaniwala at madaling madala sa mga usaping wala namang kasiguraduhan, lalo na kapag may kinalaman sa ligaw na espiritu, multo o kahit na ang aswang, lalo pa at may edad na si Manong Nelson. Sa isip-isip ko, trip niya lang sigurong manakot. Sa unang araw namin doon, wala naman akong napansing kahina-hinala dahil na rin siguro sa maaga kaming natutulog ng kapatid ko dahil sa sobrang pagod. Kami pa kasi ang naglinis ng buong bahay at sa sobrang laki ay talaga namang marami ang mga gawain. Sa sumunod na araw, doon na nagparamdam ang kababalaghang sinasabi ni Manong Nelson. Nakatutok ang atensyon ko sa panonood ng TV. Samantalang nasa itaas naman ang kapatid kong si Ali, naglalaro. At habang tawa ako ng tawa sa pinanonood kong komedya, namalayan kong hindi lang ako ang tumatawa. May nakikitawa rin. Napatingin ako sa paligid pero wala naman akong nakita. Ibinalik ko ang atensyon ko sa panonood hanggang sa lumalakas ang tawang hindi ko alam kung saan nga ba nanggagaling. Pinatay ko ang TV at nakiramdam. Sa puntong iyon, may kakaiba na akong napapansin. Mabigat ang presensya na kahit ako sa inuupuan ay hindi mapakali. Nang muling marinig ang pagtawang nagmula sa kung saan, tumayo na ako at tinignan ang buong sala. Ang kusina, banyo,
Pati ang labas ay sinilip ko, pero wala talaga akong makitang kung sino na maaaring pagmulan ng tawang iyon. Babalik na sana ako sa pagkakaupo nang mapahinto sa hagdan. Nakiramdam ako ng mabuti hanggang sa mapagtantong sa itaas galing ang pagtawa. Nagmamadali akong pumanhik at doon naabutan si Ali na pabalik-balik ng lakad habang nakapikit. Nakataas ang kanyang mga kamay at dire-diretso lang ang kanyang paglakad. Hindi siya tumatawa pero may naririnig akong tawa. Kinakabahang nilapitan ko ang kapatid ko. Nang hahawakan ko na siya para gisingin, may bigla-bigla na lamang dumaan sa bintana. Napakabilis ng pagdaan na parang hangin, pero maitim ang bagay na dumaan. Binaliwala ko muna iyon at inasikaso ang kapatid na palakad-lakad pa rin habang nakapikit. Ginising ko siya at nang magising ay pinahiga ko na sa higaan para maayos ang kanyang pagtulog. Ganito talaga ang kapatid ko. May mga pagkakataong naglalakad talaga kahit tulog. Iniligpit ko na ang nagkalat na laruan at ibinalik sa drawer na nasa gilid. Lalabas na sana ako para balikan ang pinanonood na palabas nang kusang magbukas ang drawer at nahulog ang mga laruan. Napalingon ako sa mga nagkalat na laruan. At muling napalingon nang may napadaan na naman. Katulad ng sa bintana kanina. May kung anong maitim na dumaan. Napapabuntong hininga na ako dahil nagiging kakaiba na pati ang hangin. Inuna ko ang mga laruan at ibinalik muli sa drawer. Sinigurong maayos ang pagkakasara bago lumabas. Pero pagtapat ko pa lang ng pinto, nagbukas ulit ang drawer at nagkalat na naman sa sahig ang mga laruan. Napapayakap na ako sa sarili dahil humampas na naman ang malamig na hangin na sinundan ng pagdaan ng kung sino sa bintana na bahagya namang bumukas. Sliding pa naman ang bintana at kung matatandaan ko, isinara ko ito ng mabuti. Nagmamadaling lumapit ako doon at isinara. Pero saktong pag-lock ay may mukhang rumehistro at nagrefleksyon sa sliding glass. Isang batang babae na natatabunan ng buhok ang kanyang buong mukha. Lumingon ako pero wala naman akong makita sa likuran. Tinignan kong muli ang bintana pero wala na roon ang mukhang nakita ko. Sa puntong iyon, napapahilot na ako sa sariling sentido at inisip na baka dahil lang sa pagod ang lahat. Isang hugot pa ng hininga at lumabas na ako ng kwarto. Nasa hagdan pa lang ako ay napatigil na ako. May nahagip kasi akong bulto ng bata na malapit sa TV pero matapos ang ilang kurap ay nawala na lang bigla. Bigla rin akong napalingon nang makaramdam ng pagdaan ng kung sino sa aking likod. Pero eto, wala na naman akong makita kahit sino. Nag-iba na ang pakiramdam ko kaya hindi na ako tumuloy sa ibaba at bumalik na lamang ako sa kwarto para matulog. Kinabukasan, pagkagising ay nagtataka ako sa aking naabutan sa sala. Makalat na para bang may kung sinong nangyalam sa mga gamit. Tinanong ko naman si Ali na naunang nagising kaysa sa akin. Tinanong ko kung siya ba ang may kagagawa ng kalat sa sala, pero anya ay hindi raw siya. Inayos ko na lang ang mga gamit nang may pagtataka sa isip. Pagsapit ng hapon, nasa bakuran kami ni Ali. Nagwawalis ako habang nagdidilig naman siya ng halaman. Habang nasa kalagitnaan ng pagwawalis, bigla na lang may sumigaw sa katapat na bahay
at nagsilabas ang dalawang lalaking sa tingin ko ay nasa 20 anyos na. Diretso ang takbo nila hanggang sa security house. Narinig ko pa ang isa na napamura, sabay ang sigaw ng multo. Nagtatakang sinundan ko na lamang sila ng tingin at ibinalik na ang pansin sa aking ginagawa. Pasado 5:00 nang naging abala ako sa kusina. Nagluto ng hapunan habang inihahanda ang iba pang sangkap ng lulutuin. Sa gilid ng aking paningin ay mayroon akong napapansin. Hindi ko ito pinansin nung una kasi baka kagamitan lang sa bahay, pero habang tumatagal ay para bang gumagalaw kaya't napatingin na ako. Sa gulat at pagtataka ko naman, iniwanan ko ang pagluluto at napasilip sa labas. May pintuan kasi sa kusina na papuntang labasan. At doon ko napansin ang kung anong bagay na iyon na pagtingin ko ay wala naman. Pero sigurado akong meron talaga. Iniisip ko na lang na si Ali iyon ang napadaan. Nasa labas pa kasi siya, nakahanap ng kalaro sa kapitbahay. Pagbalik ko sa kusina, panibagong pagtataka na naman dahil nagkalat na sa sahig ang mga pangsahog at iba pang sangkap na kanina lang ay maayos na nakalagay sa plato. Nakatarak din sa mesa ang kutsilyo at may pinggang na basag. Nakapatay din ang stove at nasa lababo na ang kalderong aking isinalang. Inilibot ko ang aking paningin sa kusina pero wala talaga akong makitang kung sinong may kagagawan ng lahat. Napaka-imposible rin dahil saglit lang akong tumalikod at walang narinig ni konting kaluskos. Kabadong-kabado na ako sa sandaling iyon, kaya lumabas na ng bahay at pinakalma na muna ang sarili. Litong-lito na sa nangyari dahil sa nangyayaring kahina-hinala. Sa sobrang pagkalito, kinuha ko ang cellphone at tinawagan si auntie at sinagot naman niya agad ito. Agad akong nagtanong kung may kababalaghan ba talagang nagaganap sa bahay. Pero sa halip na sagutin ako ng maayos, sinabi lang niya na huwag ko na lang daw pansinin at masasanay rin ako, at doon niya ako pinatayan ng tawag. Wala na akong pagkakataong mangulit sa tawag dahil nasa trabaho siya. Ilang sandali pa, bumalik ang dalawang lalaking tumakbo't nagsisisigaw kanina. Nag-uusap sila kaya't minabuti ko na ring makinig. Sa kanilang usapan, nakumpirma kong hindi lang pala sa bahay ni auntie may kababalaghan, pati rin pala sa katapat na bahay namin. Hindi na ako komportable sa nangyayari, lalo pa at matinding takot na ang aking nararamdaman. Tinawag ko na si Ali at nagpasama sa loob ng bahay. Pinakiramdaman ko ang bahay pagpasok. Para na akong masisiraan na konting galaw ng mga bagay-bagay ay napapalingon ako at kinakabahan. Pagbalik ko naman sa kusina, may nagbago na rin. Yung kutsilyong nakatarak sa mesa kanina ay nasa sahig na. Imbes na isang pinggan lang ang nabasag, naging 2 na at nakabukas pa ang gripo. Nakasara na rin ang pinto na hindi ko naman natatandaang isinara ko noong lumabas ako. Pumanhik din ako sa itaas nang makarinig ng ingay, mga yabag ng kung sino-sinong tumatakbo. Sinilip ko ang itaas. May mga ingay ng yabag kung saan-saan pero walang katao-tao. May tawanan pa ng mga bata akong naririnig pero wala namang kahit na sino. May bigla-bigla na lang kumakalabog sa kwarto. Nagsisibagsakan ng mga gamit, gagalaw ang mga kurtina kahit walang hangin, at kapansin-pansin ang paulit-ulit na pagdaan ng maitim na imahe. Napalingon naman ako kay Ali nang bigla na lang siyang sumigaw sabay yakap sa akin ng mahigpit. May nakita raw siyang bata na nakatakip ang buhok sa muka. Gustong makipaglaro sa kanya. Sobra-sobra na talaga ang takot ko sa sandaling iyon, Papa Obet, dahil nanginginig na si Ali at sigaw ng sigaw. Isinubsob pa ang mukha sa akin
dahil ayaw niyang makita ang kung sino. Hindi ko na kinaya pa ang sitwasyon, lalo na nang mas lumakas ang tawanan at mga yabag. Kahit nanginginig, ay nagmamadali kaming lumabas bago pa man may mangyaring masama sa amin ng kapatid ko. Dumiretso kami sa security house. Sakto namang naandoon si Manong Nelson. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyayari sa bahay pero hindi na siya nagulat. Dahil ganoon naman daw talaga. May nagpaparamdam sa bawat bahay. Sinabi ko pa kay Manong Nelson na akala ko bandang 11:00 lang ng gabi may kababalaghan kagaya ng sabi niya noong una. Anya, kadalasan naman daw ay 11:00 ng gabi. Ngayon lang yata nagparamdam sa kahit na anong oras, katulad ng nangyari sa katapat na bahay kanina. May mga kababalaghan ding nagpaparamdam. Naiiyak na ako sa mga oras na iyon, kaya nagpupumilit kay Manong Nelson na ihatid na lang kami sa amin. Uuwi na lang kami kaysa naman mapahamak kung pipiliting manatili sa bahay ni na auntie. Sakto namang dumating ang kapalit na gwardiya ni Manong Nelson, kaya naihatid niya kami. Habang nasa daan, hindi ko mapigilang magtanong kung bakit ganoon ang village. Dati raw kasi iyong pagawaan ng woodcrafts na gumuho ang 3-story building noong nagkaroon ng lindol. Natabunan ang iilang trabahador kasama na ang iilang batang anak nila. Matagal na raw naman nangyari ang insidenteng iyon, taong 1980s pa. Kaya pala masyadong tahimik ang village na iyon dahil sa kung ano-anong kakilakilabot na kababalaghan ang bigla-bigla na lamang nagpaparamdam. Ani pa ni Mang Nelson, mabuti na lang daw at pagpaparamdam lang ang nangyayari sa pwesto nila uncle. Dahil sa ibang pwesto raw ay kapangi-pangilabot pa. May nagpapakita talaga. Ang ilan ngang nakabili roon ay ilang beses na rin daw nagsilipat at ibinenta muli sa developer ang kani-kanilang properties. Matapos ang pagkasangkot sa pangyayaring iyon, hindi na talaga ako bumalik pa. Ilang ulit na ring tumawag si auntie, kinukumusta ang bahay. Ipinagtapat ko na ang totoo at derechahang sinabi na hindi na talaga kami babalik doon. Hindi ko ibubuwis ang buhay sa pagbabantay sa bahay nila kung ang kapalit ay walang tigil na katatakutan. Iyan po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Jenny.